Manny Garland, yabang pa o proud lang? Noong mga nakaraang linggo, maraming nag-post kung paano nila bigyan yung anak nilang kasama sa graduation o sa recognition. Yung ibang parents, talagang pinaghandaan talaga nila yun kasi once a year lang mangyari o once in a lifetime mangyari sa kanila yon. Pero ang nakatawag pansin na reward ay itong Manny Garland kasi sari-saring opinion ang lumabas sa mga social media. Pero kung ikaw ang tatanungin, gagawin mo rin ba yun sa iyong anak na sabitan siya ng pera o ng Manny Garland? Comment kayo dito sa baba. Ako, yes, kasi consider ako sa anak ko, lalo na kung deserve naman niya. Ang katwiran ko, practical lang. Moment yun ng anak ko kasi di ko alam kung anong magaganap sa darating na panahon. Kung kaya ko pang gawin o ibigay, ang importante ay yung ngayon kasi hindi natin hawak ang bukas. Biblical yan. Walang nakatitiyak kung kailan ka aalis sa mundong ito at tanging Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. At kung binibigyan pa tayo ng mga pagkakataong gawin ito sa ating mga anak o sa ibang tao, gawin natin ito wholeheartedly. Ay, very inconsiderate ka naman. Very insensitive. May mga batang naiinggit. Baka sabihin ang yabang-yabang mo. Pinapangalandakan mo talaga ang pera, pwede naman sa ibang paraan. Baka kung ano isipin nila. Philosophically, ang rason ko, magiging concern ako sa sabihin ng ibang tao, pero hindi ako magiging concern sa anak ko. Siguro, sasabihin ko sa araw na ito, wala akong pake kung mayabangan at mainggit kayo. Hindi naman ito araw-araw, hambog na kung hambog. Basta mabigyan ko ng kasiyahan ang anak ko at hindi ko responsable ang iisipin ng tao. Responsibilidad yun ng taong nagpalaki sa kanila. Sa totoo lang, karamihan naman talaga sa nayayabangan ay naiinggit lang. Para sa akin, mas gusto kong bigyan ng importansya yung damdamin ng anak ko kesa doon sa sabihin ng ibang tao. Kasi yung ibang tao, hindi mo makakasama sa lahat ng oras yan. Pero tong anak mo, araw-araw, sa darating na panahon, ay nandyan yan para sa iyo. At kapag binigyan nyo ng reward ang anak nyo, hindi kayo magsisising ipinakita at ipinaramdam nyo sa anak nyo na mahal nyo sila. Kaya yung pagiging concerned o sensitive mo sa naramdaman ng ibang tao, na-appreciate pa kaya nila hanggang ngayon? Sure ako na hindi na nila pansin yun kung naging concerned ka o naging sensitive ka sa naramdaman nila. Pero yung effort na ginawa at ipinakita mo sa anak mo, bit-bit niya yon habang buhay. Kaya huwag tayong mabatter, hindi naman tayo nagnakaw para may maipagyabang lang. Hindi naman tayo lumabag sa batas. Ang nalabag lang naman natin ay yung personal nilang damdamin. Kaya kung may nayabangan man o nainggit, hindi mo nakasalanan yun. Ngayon, suriin naman natin sa ating sarili kung ano ang pakay o motibo mo sa pag-post mo o pagbibigay ng Manny Garland na ito para may maipagyabang ba o mabigyan ng kasiyahan ang anak mo. Kung ano man sagot mo, tanging ikaw lang ang nakakaalam. Dahil pananagutan natin sa Diyos kung ano man ang hangarin mo doon. Kabutihan ba o kayabangan lang. Kung ano man ang gawin o sabihin natin, may karampatang parusa o gantimpala yun mula sa Panginoon. Sa kabilang banda, choice pa rin ng tao kung ano ang gusto natin gawin sa ating buhay. At syempre, may kalayaan tayong gawin kung ano man ang nakakapagpagaan sa ating kalooban. Huwag nating saklawan o pakialaman yung mga taong nagsisikap upang mabigyan ng kasiyahan ang kanilang mga anak. Skip na lang natin yung mga video nagpapangit sa atin at kung hindi man mawala ang ating pride, kahit papano, bawasan o babaan din lang natin para sa ikasisiya ng ibang taong nakapaligid sa atin. Muli, bigyan din ko lang, hindi natin kailangan saklawan ang buhay o puso ng mga taong nasa paligid natin. Hindi porket di tayo nag-agree sa kanila ay insensitive na sila, mali na sila at mayabang na sila. Hindi tayo magkakaparehas ng kaisipan, ng opinion, ng upbringing sa buhay kung paano natin mabibigyan ng kaligayahan yung mga mahal natin sa buhay. At huwag tayong magkumpara. At ito ang pinakamahalaga, yung respeto sa bawat isa. Again, may kalayaang magdesisyon ang tao para sa kanyang sarili at may kanya-kanya tayong kapamaraanan sa pagpapakita at
nagpaparamdam ng pagmamahal sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating asawa, at sa ating mga anak. Hindi natin kailangan magbitaw ng masasakit na salita para maipahayag lang yung mga opinion natin o yung mga naisa sa loob natin. Kung meron man tayong dapat punahin, i-bash, walang iba yun kundi yung mga vlogger na nagsisinungaling para kumita lang. Huwag itong mga pamilyang nagiging proud lang sa recognition o sa graduation ng kanilang mga anak. Ito na lang ang isipin natin. May kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Yung iba nga ayaw nang magbahagi ng kanilang problema para hindi na makaabala sa iba. Kaya huwag na natin silang pigilan, supilin sa mga munting bagay na nakakapagpasiya sa kanila. Malupit at mahirap na ang buhay na maski mayayaman na sagana sa lapi. Hindi nila masabi ng tuwiran kung sila'y masaya sa kanilang kinalalagyan. Nagkakasala ba tayo sa ating naramdaman? Meditate dahil ang Panginoon ay hindi madamot sa pagpapaunawa sa atin. Yun nga lang, paano ka bibigyan kung hindi ka naman humihingi? Alam nyo guys, mag-effort tayo para sa ating mga anak at sobra-sobra pa ang ibabalik niya. Turuan lang natin sila maging grateful at maging appreciative. Totoo lang ginagawa natin yun bilang responsable at mapagmahal na magulang. Mga ka-OFW, nawa may napulot kayong aral sa mensaheng ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Please subscribe or follow for more OFW talks and motivation.